humanda sa isang campy horror movie. Pero sino may pake? Ang mahalaga ay nag-e-enjoy ako, lalo na nandito si Janice de Belen. Tik-tik, The Aswang Chronicles. At saka yung mas corny na sequel. Kilalanin si McCoy, isa siyang siga ng ginampanan ni Ding Dong Dantes. Bibisitahin niya ang nabuntis niyang ex sa probinsyanong CGI na nagkaroon ng mga aswang na nagiging CGI na nadala sa isang CGI battlefield na kinalaban sa CGI Whip, CGI Langis, CGI Boy Bawang with ang leader ng mga aswang naging CGI Abomination na napatay gamit ang CGI Asin. Kilalanin na mga kasama ni McCoy, andyan si Joey Marquez, ang pinakamadaling tao makamove on matapos mapatay ang asawa niya. Wala ka pa rin kakupas-kupas, Mark. Pinapak mo yung aswang parang katulad ng pagpapak mo kay Aling Talia. Ang kanyang inaanak na pinakamadaling tao makamove on matapos mapatay ang kanyang tatay. Then ilang oras makalipas, ine-enjoy niya na kakabaril ng mga boy bawang sa mga aswang. Si Labi Po, isang plot device na nagdala ng mga aswang sa kanilang bahay dahil siya ay buntis. Nope, hindi yan, shake, rattle, and roll yan, pero pwede na rin. Pero ang napiling susunod sa bagong potos na pagbuo ng bagong daigdig. At ang nanay mo, na sa movie na ito na ikinampanan ni Janice de Belen. Hindi mo kailangan magparinig. Oo, ako nagsusunod sa kanya. Eh ano ngayon? Trabaho ko yun bilang magulang niya, di ba? Pero wala nang pero. Dinala niya kaya yung kalahati ng movie. Sasalakay sa kanila ang pagdating ng mga aswang na uminom ng sesto sa kung anong rason. Sila ay nagtatransform ng baboy, werewolf, at itong abomination na pinaka-tik-tik pero hindi actual abilities ng mga tik-tik. Dishonest title. Sundan ang sequel tungkol sa kamag-anak ng mga tik-tik na mga kubot. Agad-agad nila pinatay ang karakter ng hindi si Labi Po sa unang 10 minuto ng movie. So patas na raw sila. Patas na tayo ngayon, Makoy! Then makikipagbuti ito sa mga tao dahil pinatay ng mga kalahi niya. Ang kalahi niya, pathetic lang. Ang mga aswang na ito ay nagluluto ng hotdog mula sa karne ng tao. Pag kinain mo ito, magiging aswang ka rin. Yak! Kaya di ako makain ng hotdog eh. Umili ako dyan ah! Ewan ko lang kung paano to problema kay Joey Marquez. Sigurado naman akong ayos naman siya maging aswang. Gusto mo magkainan? Magkainan tayo! Sanda sa dalawang movie na pwede kang mapatay sa iba-ibang paraan. Mula matanggalan ng puso, matanggalan ng kamay, marikas bilang Labi Po, malalansa mga bagoong, at tadtarin ng mga boy bawang. Yan ang tinatawag na pagko-commercial. Starring Like Husband, Like Wife. Ikauna sa dalawang role ni Roy Binzon bilang aswang. Fernando Poe Jr., Maria Clara at Abra, si Borat at si Kuya Kim, Ads, and Breaking Bad. Yan talaga negosyo ko. Pusher ka? Grand X na hotdog. Sino bang binibiro ko? Stig yung mga movie na to eh. Makabayan! Hindi mo kilala si Robin Hood o pinanood naman talaga ang Arrow. Ngayon, panoorin ang serye na wala naman talagang kinalaman sa dalawa dahil mema lang talaga ang mga tao. Hindi swabe, pare. Alias Robin Hood. Sa mundo kung saan dapat seryoso o logical lahat ng drama sa TV, oras na ibahin lahat ng iyon mula sa aspetong kagaya ng mediocre CGI. Soap opera drama. I'm sorry, I created a monster in you. This is all my fault. Seryosong kontrabida o kadalasan over the top. Sa palabas na hindi dapat kagana pag pinagsama lahat ng yun pero knowing enjoyable. Ano ito? Lodi ko na si Robin Hood? Suabe. Kilalanin si Pepe De Jesus. Isa siyang bagong nakapagtapos sa law school. Abogado ka na! Noong ang tatay niya ay namatay dahil bobo itong biglang nag-resign after makarinig ng plano ng isang sikretong organisasyon. Pasensya na. Mag-redesign na po ako. May narinig ka. Ipaghihiganti lahat ni Pepe mula sa lahat ng natutunan niya sa pag-aabogado na maging asintadong mampapana. Asintado talagang mokong. I mean, magiging kakaiba naman kung ito ay Better Call Saul, di ba? Kasama si Pepe sa kanyang laban sa hustisya ay marami-raming tao. Gaya ni Jack, isang kababata na isang quartermaster na gumawa ng pana niya / computer scientist.
slash pickup driver, slash hacker, slash babaero, slash single dad. Ang dalawang love interest, si Sari, na napamahal kay Pepe dahil niligtas niya ito sa isang manyak at dahil siya ay ginampanan ni Ding Dong Dantes. Si Venus na sobrang sexy ayon sa halos lahat ng tauhan. Ang sexy ng babae na yun, bro. Mas ganda. Yung babae niyan, nakakad-lakad lang yan dito sa bahay na ganyan na so. Eh, dito na lang ako titira. Kung sa sexy maganda, malaki! Nung si Pepe ay na-frame up sa pagkamatay ng kanyang tatay at napagkamalang namatay, patutulungin ka ng mabuti dahil in-spoil ito sa abangan kung anong kapalaran niya. Pero nung bumalik si Pepe para sa kanyang pamilya, haharapin niya ang kapatid niyang si Kaloy na nandyan lang para suntukin siya. Ang kanyang pamangkin na hindi marunong umarte at si Jacqueline Jose na umiiyak. Maraming luha. Subaybayan harapin ni Pepe ang mortal niyang kaaway na si Dean, isang kontrabida na kinukuhang lakas sa pagiging baliw kay Sari. Please stop acting like a high school kid. Para lang dyan sa feelings mo for Sari. Pero alalay din ang ilang assassins sa loob ng secret organization kagaya ni Chino, isang trained assassin na ilang beses nang naisahan ng isang normal na abogado. Iwas mo babanggain tayo niyan, ha? Sa tagal-tagal natin nagkakaenkwentro mo, parang close na tayo, di ba? Isang chef na hindi naman marunong magluto. Sasabihin ko kay boss na hindi ka marunong magluto, na nag-YouTube ka lang. Kahit kailan, hindi magiging magaling magluto. At itong monghe na isa rin kung fu master. Galing yun sa salita ng GMA, hindi sa akin. Na madalas makeyo. So humanda sa unang season tungkol sa buhayang gobyerno at organisasyon na masama laban sa isang vigilante, lumalaban sa hustisya at katotohanan at karapatan ng natatapakan. At ang season 2 na kinapipaste na yung season 1 pero may filter na ganito. Starring Archery Aimbot, mga hindi asintadong kalaban. Daig kayo ng lola ko. Di nyo na siya... Ay! Sino kayo? Anong ginagawa nyo sa mansion ko? Sige! Sunugin mo ako? Masusunog pati ito! Reaksyon ni Walter nung namatay si Hank. Blurs. Markiplier and Dan Didier. Robin ni Marian. Oo, kung kamukha pa siya ni Ding Dong Dantes. Wait, nasa universe sila si Ding Dong Dantes? Ito kayong teleserye ginampanan niya rito. Ang nakaraan sa alias Robin Hood Honest Trailers. Sexy ng babae na yun, bro. Kung sa sexy maganda, malaki! Kailan, hindi magiging magaling magluto. Ay! Sino kayo? Anong ginagawa nyo sa mansion ko? Oo, kung kamukha pa siya ni Ding Dong Dantes. Mula sa network at ang writer ng original characters sa nakaraang nagawa ng mga likha na wala sa source material na akusadong kinopya ang araw pero hindi actually. Ngayon,
panoorin ang pangalawang season na ngayon may panigurado ng kinopya, ang Season 1, alias Robin Hood Season 2. Balikan ng magaling na si Pepe De Jesus yung naggamit ng pagiging vigilante after napatay ang kanyang tatay na hindi tunay. Pero nagluksa ng ilang linggo after napatay ang the rest ng kanyang hindi tunay na mga kamag-anak. Wait, ano yung sinabi ko kanina? Instead, ang unang 25% ng teleserye kasama si Pepe ay magdependa sa korte. Your Honor, ito ang tinatawag nating Bahaghari Village na nasa Barangay Katarungan. Mga weird na racism. Hindi naman kayo taga rito, di ba? Kaya bumalik ka na lang sa bundok. At mas marami pa ng mga nagustuhan mo nung Season 1. Jacqueline Jose na umiiyak. Mas marami ng luha kaysa dati. Pero dadating ang gulo ng isang governor na si Emilio Albano at ang ilang terorista na si Rigor at Pablo leading kay Pepe na magpana uli sa mas lalong madaling masirang pana. Hanggang magka-depression ulit siya para maging Robin Hood sa malaking 50% ng teleserye. Nauwi sa mga teroristang ito sumunod sa governor na ito, itupad ang kanyang sobrang komplikadong plano na gawin ang ilang elemento na nangyari sa Season 1, like gawing zombies ang ilang mga tao at kunin ang mga babaeng minahal ng bida at i-brainwash. Pero sa kasong ito, ang nanay naman ni Pepe na si Judy, which sa isang surprise twist, pinakita na hindi tatay ni Pepe si Boyet, kung hindi isang daddy. And patay na ng kontrabida ang sarili niya kagaya ng ginawa ng isang nakaraan. Kita nyo, ito yung sinasabi kong copy-pasting. Pero nung Robin Hood si Pepe, nung huling kalahati ng teleserye, aarte siya na parang si Cinema Sins. At kakalabanin niya mga terorista na parang honest trailers kung umarte. It's roll credit time, that's right. Sabi sa'yo, may nag-season pa, no? Kaso nga lang wala ng Season 3, tama si Rigor. Masyado siyang honest. Eto mararapat sa atin. Kasama sa ating bayani ay ang ilang kaibigang mas improved up versions na kung sino ba sila sa kanilang Season 1 road. Si Jake na isang speedrunner sa paggawa ng Facebook account, ngayon kaya na mag-hijack ng billboard sa Quiapo para ipakita at expose ang isang murder case. Masyadong graphic at violenting stunt pero at least na may motivation kaysa sa malaswang bidyong walang motivation na in-expose sa billboard. Yan! Sige, porno pa! Porno pa! Si Daniel Acosta, ang pinakamabait na pulis sa mundo ng mga korap na pulis. Dahil sa pagtulong niyo sa amin ni Pepe, no? Ginawa lang namin kung anong tama. Hindi kami nagsisisi na tumulong kami sa inyo. Si Daniel ay isang pulis na masipag sa trabaho. Hahayaan niya na lang itong vigilante na nakarang niloko, pinaglihiman ng ilang buwan ang kanyang kapatid na patay na. Pero tapos na ata tayo doon since nag-speedrun sila pagpatawaran after sinapak na si Pepe. Siya nga pala, Pepe. Si Venus na ngayon undercover na bilang Venus pero may salamin at saka nunal. Veteran actor na si Ray PJ Abellana ngayon tumatambay na lang sa kasiyahan para sa isa pang sweldo. Hindi ka ba makikiboltin na balay? Ex-balay pala? At ang new character na si Yoyo Boy with mas hindi ka panipaniwalang abilidad pero sino may pakialam dahil astig ang mga eksenang ito. At hindi katulad ni Lolong, siya ay relatable. Alam mo, sobrang idol kaya kita. Kaya nga na-inspire ako gamitin mga kakayahan ko para makatulong sa kapwa. So panoorin ang isang grounded universe na usually magiging fantasy or sci-fi based as ang mga multo dito ay totoo talaga. Pero wala na yung pinagkumpara sa isang magic gamot na nakakabuhay ng kamatayan. Gamot, si Robles to. Ako bahala sa'yo. Heto na ang mangyayari pag ang isang kwento ay sobrang bilis. Ngayong patay ng kontrabida at may natitira pang isang linggo. Starring
Marami pa ang archery aimbot at hindi asintadong kalaban. Ang cast ng Kubot The Aswang Chronicles. Ang cast ng FPJ's Batang Quiapo. Hindi ba alata? Batang Quiapo. No, di ka kasali. And Los Polos Hindi Manalos. Robin Hood, hindi yung 2018. Robin Hood 2017. Napansin nyo naman mas maganda itong GMA iteration kaysa sa flop ng Hollywood 2018, di ba? Ang susunod na trailer ay rated S for spoilers. Nakita mo na si Dingdong Dantes bumida sa isang sweet family reunion movie na 7 Sundays. Ay! Magpatayan na lang kayo. Para kayong hindi magkakapatid ah. At ipaghigante sa ustisya ang kanyang pinatay na tatay sa alias Robin Hood at iniligtas ang araw sa kasamaan. Yay! Ngayon, panoorin gawin ulit yun ni Dingdong. Only ito naman ay intense. Please! Royal Blood. Don, 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 don. Grabe ang ganda ng team song. Kilalanin si Napoy Teraso, isa siyang mahirap at simple ayon sa kanilang mga ulam. Ngayon, naapoy ko pang sardinas sa hininga mo. And may plano siya magtayo ng small business hangos sa pagkahilig niya sa motor, kagaya ni Dingdong Dantes. Kung kaya dati talagang dire-diretso lang sa kalsada. Nag-take ako ng kauna-unahang lessons ko, siguro 10 years into riding na ako. Panoorin itong Royal Hood makilala ang kanyang estranged na komplikadong at mayamang tatay na si Gus Royales at imbitahin siya na tulungan alamin na sino sa kanyang mga anak ang may planong gayahin ng plot ng Knives Out dahil binigay ni Gustavo ang lahat ng rason sa kanyang mga anak para patayin siya. Anak ni Avelino, who is accusing me of stealing his company. You think I'll turn over the years na pinaghirapan ko ang Royal Motors sa isang pulpot? And you are also fired from being my son-in-law. Now am the majority owner of your company. I can never, ever forgive you for as long as I live. Then, isolve kung sino nagbalak sa kanyang mag-ambush. Then, masaksak at milagro nakaligtas para pikunin ang kanyang mga anak para mas lalo siyang tuluyang patayin. I know of all the times na pinagbalakan ninyo ang buhay ko. Just looking at the expressions on your faces. Gusto mo mag-Gustavo Fring? Dahil ganyan ka mag-Gustavo Fring. This is what comes of blood for blood, Hector. Makirelate sa mag-amang Lizzie at Napoy as sila ay bago-baguhan lang sa Royales Estate na puno ng CGI-ish, tainted glass, green screen at blurs. At kilalanin ng royal family, andyan ang mag-asawang on and off camera na si Christoph at Diana. Puno ng sobrang intense nilang confrontation, mapapaisip ka ba kung ayos lang ba ang totoo nilang relasyon? Because when I get home, I have to babysit your ass. Si Margaret, ang paboritong anak ni Gustavo na malapit pareho kay Jesus at Satanas. Nakatayo siya sa parehong alignment kaya siya panalo. And si Beatrice, ang lumalaban pa ilalim, lalo na sa mga nakakalam ng lihim niya. Pero heto ang standards. Kung ikaw si Dantes, bati kayo. Pero pag yaya kang Marites, dedo ka. Sa mga suspects niyang kapatid, kailangan ni Napoy ng tulong sa mga pagkakatiwalaan niya dapat na kaibigan, kagaya ni Emil Bañez, isang detective na di mo dapat pagkatiwalaan dahil isa rin pala siyang Royales. May karapatan din ako. At si Otep, isang karakter na ginampanan ng bolero. Ako po ang kapatid ni Marites. Ako si Tonis. Tol, ano ang chismis? Pero kagaya ng sinasabi ng avid reader ng Agatha Christie, mga mystery novels, wala sa mga unang suspect ang totoong killer. Nasa iba pang mga karakter na nakapaligid sa biktima. Well, at least hindi naman sila kasing tahimik ni Boris, di ba? So, humanda sa isang murder mystery na hindi mo masosolve. Dahil ako naman mismo ay nabobobo na nung napredict ko na gaganap na Gustavo si Pip. Kung saan halos lahat ay sadya kang lilituin at ang pinaka hindi ka hinahinala ang gumawa ng krimen. Sa totoo lang, karamihan ng pasabog dito ay ang crossover sa Widow's Web, Abot Kamay na Pangarap at Batang Quiapo. Starring ang utol kong Robin Hood, Pur Senyorita. The hell am I doing here? Dial B for Babaero, Fast X, Marimar, The One That Didn't Get Away, and Padre Lampaso.
Family Feud. Kainis may nag-spoil sa twist na magpinsan daw sila Napoy at Emil. Akalain mo may nakahula na agad, di pa nga sila pinapanganak?